Libra. This is a Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Libra? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Collective energy ng mga Libra, please. Collective energy ng mga Libra. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Libra, let's see. Ano meron sa ating mga Libra? Okay. Okay. You're trying to step back, ina-analyze ang mga sitwasyon, desisyon sa buhay. Merong mga overthinking sa side ng masculine sa connection na to. Ready ba siya sa commitment? Ready ba siya for long term? Maraming iniisip tungkol sa energy of relationship. May mga toxicity sa connection na to na nagdadala ng uncertain feeling, no? Kung magiging okay na ba, ito na ba talaga yung relasyon na gusto mo? May mabibuild ba kayo something together here? But it feels like pinipili ng masculine sa connection na to na to take things slow. Someone is being very detached, nagwa-walk away. Kapag nagiging difficult yung situation, may tendency itong person na to detach. At bumabalik siya kapag ready na siya ulit makipag-usap at kapag naramdaman niya na hindi nagalit yung person. And that's like a very unhealthy way coping mechanism para i-fix yung sitwasyon, because kung magiging runner ka lang sa sitwasyon, you're not fixing anything. Same old cycle, may selosan, may trust issue sa relasyon that the feminine feels na mukhang hindi naman to seryoso or long term. The masculine in this connection, pinilit naman niyang ayusin yung sarili niya at iparamdam kay feminine na ready na siya for a connection. Pero ang totoo, parang ang dating may pagka-trial period na love naman ni masculine si feminine. But meron pa siyang tinatawid na maturity regardless of the age of the masculine. For some of you, pwedeng 20s. For some of you, 50s, 60s na to. Pero meron pa siyang tinatawid na like pagiging mapaglaro or exploring the options towards like yung totoong commitment sa relasyon. Sabi ni masculine, kaya ba daw niya talagang mag-offer ng sincere offer of love? Pero kung usapan pag-ibig lang, love naman niya si feminine. Pero kung mag-commit siya sa isa lang, and only one, medyo hindi pa siya sure, okay? Pinili niyo naman ang love connection na to, and you're hoping and praying, samahan na ng ritual na sana is kayo na talaga, okay? Sabi ni feminine sa connection na to, gusto niyang magkaroon ng like maayos na relasyon. Pagod na rin si feminine like na makadeal ng masculine na naglalaro lang sa pag-ibig. The feminine in this connection is still like waiting for like the potential ng relasyon na to. Let's see. Sinusubukan naman daw ni masculine na mag-commit. Ano yon? Trial? Ilang days ba ang trial period dito? Let's see. Sinusubukang mag-commit? Paano pag nabuntes? Okay, let's see. The reason for the reading is it feels like parang nagkaroon ng breadcrumbing energy here. Sometimes you feel like may patutunguhan, sometimes nag-uusap kayo tungkol sa future niyong dalawa, sometimes mukhang joke time lang lahat. Nagkaroon ng betrayal, nagkaroon ng false promises, nagpapakiramdaman, saan ba talaga papunta to? Pa-north ba to? Pa-south? Saan ba kayo papunta? Okay.
For most of you, it feels like parang casual connection, walang title or binigyan ng title pero mo ang kina-casual connection ka na nagdadala ng overthinking kay feminine. Maraming pinagdadasal sa connection na to na sana magkaroon na ng honest communication about this love, na magkaroon ng sincere offer. And if ever, sabi ni feminine ha, para kasing ang dating dito, gusto mo ng honest communication kay masculine. If tama din naman, you want an honest communication if he's entertaining other feminine energies. Pero parang ang dating, gusto mong malaman kung nasa option card ka, kaya lang parang just depende sa'yo if okay sa'yo na ganon. Pero kung gusto mo ng committed connection, just make sure you're not trying to just settling for the connection, na naghihintay ka ng potential, na para kayong candidate na naghihintay kung sinong mananalo sa corona to be the official person. Alam ng feminine sa connection na to na may pagka unacceptable yung mga ginagawa ni masculine. Same old cycle, hindi naman daw nagbabago. Alam mo, wala namang problema sa casual connection kung parehong gusto nyo lang casual, kung gusto nyo lang maglaro. Pero kung mag-aaway kayo, malaking problema yan. Sabi ni masculine sa connection na to, marami pa daw siyang binibuild about his own finances and dreams, which is tama lang din naman. Hindi kasi talaga makaka-focus sa pag-ibig ang isang lalaki kung like nagko-compete pa siya pagdating sa kabuhayan kaperahan. Marami din daw naging bad decisions ang masculine na to tungkol sa negosyo, trabaho, and he feels like napag-iiwanan siya kaya may hinahabol siya na success, recognition, kaya hindi niya mabigyan ng full attention ang pag-ibig right now. Sabi ni masculine, feminine, bigyan mo ko ng time, na parang ayaw ko ng away, may inaayos akong kaperahan kabuhayan. Okay. Feminine, if like naghihintay ka ng gawin kang official person anytime soon ng masculine na to, mag-usap kayo ng heart to heart. Kasi mukhang there's someone from this masculine's past na parang gusto pa niyang balikan. Or meron siyang kinoconsider pa na potential na pwede niyang i-consider din na pwede niyang, like a potential future love connection na maaaring mag-bloom din into romance. Okay? So, you're trying to balance your energy, you're trying to do what's right, especially sa side ng feminine. Pero alam mong unfair sa'yo ang sitwasyon na to. Pero kung alam mo na naglalaro ang lalaki na to at ginagawa kang option, alam mong wala siyang kasalanan sa'yo. Kasi honest siya na hindi siya ready. At honest siya na open siya for options. Unless pinagsisinungalingan ka niya. Pero kung aware ka sa ginagawa niya, ikaw ang nagdadala sa sarili mo sa hurtful situation, feminine. Okay? So, in the next 3 months until the end of October, you're trying to find the wisdom, but hindi mo pa rin maaaring mahanap yung clarity. Kaya parang hindi mo alam kung ano yung plano talaga sa relasyon. Naghahanap ka ng like full commitment, buong commitment, na parang yes or no lang, walang maybe. Mapapagod ka na rin sa paghihintay. And because of that, maaari ka munang mag-focus sa kaperahan kabuhayan. I don't think that the masculine you're dealing with right now ay ready sa commitment. Gusto pa niyang mag-explore ng options. Pero love ka naman niya. But enough ba talaga yung love lang muna? Enough yung love lang or attraction if gusto nyo lang ng casual connection. But if the other person is like looking and longing for like a committed connection, hindi ito magiging matagumpay sa dulo. Okay? But I feel may magandang potential ang relasyon na to. But again, potential ay potential na maaari pang mabago in the next 3 months. Okay? You might be dealing with a Pisces, Virgo, Aqua, Taurus, kapwa mo Libra. Yeah. So,
And that would be the Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. See you again in a few days for your bonus reading. And pagdating sa pag-ibig, alamin mo kung anong gusto mo para hindi ka nasasaktan. The person that you're dealing with right now, hindi siya ready for commitment unless gusto mo lang maglaro. Alrighty? Bye-bye, Libra!